Okay, good morning mga ka-solar. So, meron tayong kliyente ngayon sa may Minalin, Pampanga. Gusto nilang mag-upgrade ng battery, dalawang piraso na 300 Ah, total of 16 kWh, tsaka additional na 8 pieces solar panel. I-install namin siya ngayon. So, target namin 1 to 2 days matapos yung installation. Update ko kayo mamaya. Yung mga L-put naka-ready na. Okay na ito na boss. Kahit na lahat. Dinagdagan ko ng tatlo to. May pasobra ka? Hindi. Sakto-sakto lang. Ah, Hindi mo na isama yung ano eh. Yung mga putol. sige. Di ba dapat magiging dalawa yun? Okay, good morning mga ka-solar. So, dapat kami tanghali. Time check 10:51. So, ito yung panel na 8 pieces. Tapos yung dalawang battery ay nasa may electrical room. Yun ang bagong install namin, upgrade. 8 panel, dalawang battery. So, nagpe-prepare na yung team natin. So, bali ito yung battery, dalawa. Dalawang ganto. So, ito yung setup namin nung nakaraan. Malinis ang install. Actually, brown out ngayon. Pero may correct sila kasi hybrid, sabi ni ate, brown out daw ngayon. Pero sa tingin ko hindi na nga brown out ngayon. Hindi na siya naka-X eh. May kuryente na. Kanina lang siguro. So, dito natin hindi ilagay yung dalawang battery, magkatabi lang. Nakabracket dito. Ako, yung ganda. Tatlong battery. Sige. Sabayan nyo na vacuum para di magkalat. Good. Pwede nyo, electric pan. Baka kumalat mo yung ano. Positive, negative, tapos negative. Then communication, link in, split, link out, master, tapos done, communication. Positive, positive. First natin battery first, battery settings, sabihin natin bali ang ginawa natin habang magbe-break time kami, sinarge muna namin itong dalawang bagong battery, yung 1 tsaka 3. Tinanggal namin itong luma kasi ito ay 99% na. Habol namin yung charge. 99% yan. Ito ay 53, 52.
So itatap balance muna natin yung battery habang may araw pa. Ngayon nagcha-charge siya ng 5 kilowatt ngayon. Naka-bat first kami. Priority ng solar panel yung battery. Ngayon pag hindi na full charge gamit yung solar panel, i-grid charge ko siya. Kailangan kahit pa paano makaabot sa charge nitong lumang battery para balance sila. Okay. Oh, break time. Top balance muna tayo. Yan. Mamaya i-organize namin yan. Temporary lang yan. Okay, ganun pa rin. Kinakain pa rin kami ng masarap ni Grind. Ang tawag dyan? Itchong kawali. Nakasama na si Kuya. Grabe naman itong ano ito. Tawag ito, putok-batok. Thank you, Sir Turner. Thank you. So, mukhang hindi mapu-full charge maghapon kasi alas 12 na. So, ang ginawa ko, pinatulong ko na sa charging si Grid. So, kumukuha siya ng 6 kilowatt to 7 kilowatt from Grid. And then yung other power ay 4 kilowatt galing sa solar panel. Total of 10 kilowatt yung charging natin ngayon. Sina-charge sa may battery. So, itong 4 kilowatt na yan, yan yung self-consumption ng bahay. Sa Grid kinukuha yan, hindi sa solar panel. Need ko kasing ma-charge itong dalawang battery. Kanina iniwan namin 54%, ngayon 56% na. So, kailangan ma-charge itong battery. Naka-grid charge ako ngayon. Naka-activate ko yung grid charge. Sana kahit 99% okay na yan. Sana makahabol 99%. Okay, time check 12:43, mag-aalauna. Nagpe-prepare na sila sa railing mounting. Bali day 1 namin ngayon. Yung battery ongoing, pina-charge ko yung dalawang brand new na battery. Kaya habol ko sa charge ng lumang battery. So habang ongoing yon, gagawin na nila yung solar panel. So sisimula sila sa mounting. Dito pa lang sa baba, ina-assemble na namin yung mounting para abutan na lang. Saan galing yan? Sapatos mo? Ma'am Jocelyn yan, sasawa niya. Shoutout sa'yo ma'am, thank you. Si Ma'am Jocelyn, binigay yan ni Ma'am Jocelyn sa Caloocan sa installer namin. Yan, ginagamit na kasi trabaho. Gamit na agad. Yung install namin sa may Caloocan, si Ma'am Jocelyn, shout out po ma'am. Nag-upgrade din ng battery at saka solar panel nung nakaraan sa Doña Rita, Caloocan. Thank you ma'am, thank you. Nung nakaraan nga pala nag-install kami dito, ito yung nakalimutan namin sa Bulacan, yung harness namin. Ngayon pull out na namin sa Bulacan. Kaya anong ginawa mo? Nagtali ka ng lubid? Nagtali ng lubid. Meron kami harness, nakalimutan lang. Double hook pa yan. Kompleto na kami ngayon. Isa sila, yan yung mag-partner. Sila rin yung gumawa ng nakaraan. Nag-install ng 18 panel lang. 18. 16. Ay, 16 lang. 16 panel. Kasi ngayon additional 8 panel. Mas konti ngayon compare to dati. Okay, konti na lang. Magtatap balance na. Ito, 99%. Battery 3. 99%. 98%. So, konti na lang. Okay na yan. Goods na yan. Okay, merienda, pizza, and halo-halo. Kain guys. Sige ba, ayaw bumaba na sa bubong pa. Pag merienda, Sayang. tanong ko muna. Siyempre.
Tanggalin mo na. Ito yung 39. Oh, okay na. Tanggalin niya. Tagusan niya eh. Ito, green cut. Okay na yun. Sagad dapat yun. Hindi pwede naman. Okay. Bomba. Bomba na. Bilis oh. Green cut. Ayun. Ako yung gunting. Lemon. Ayan. Gaganyan mo muna ko bago ka mag-cut. Okay. Pag nagagyan mo na, marking. Kaya mo na konti. Na. Gunting, di kaya na gunting yan. May bakal sa loob yan. Okay. Perfect. 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 Next. Ito. Ano ba ito? Ano tungan? Ay mo. Tapos na ano. Talaga. May ganito. Para siguradong hindi masisira yung wire. Ang kamay mo, di maihiwa dyan, oh. Oh. 100 squared na yan na battery cable.
Kukunin natin natin ano, no? Positive mo. Higpitan na natin ano. Negative lang. Hindi lang nakikita niya rin. Okay, natapos na namin yung battery cabling. Yan, parallel. So, bali total of 100 mm squared. Positive tsaka negative. Sa lensed ko din natin para hindi mag-overheat. Kanina kasi umiinit. So, testing lang naman yung kanina. Ngayon dinagdagan namin. Ito yung final. So, magte-test ulit kami. Bali yung battery cable, dito namin dinaan sa cable tray, dito na sa panibagong butas kasi sobrang sikip na. Tuloy din dito papunta sa inverter side. Pero may ano naman yan, insulator. Sip na sip yung battery cable natin. Ngayon naman na sineset natin yung dial switch. DIP switch. Master slave 1, slave 2. Yung LAN cable. So, dito tayo sa link out. Master, I link out. Inverter 2. Link in. Tapos link out. At ano pa dadaanin? Tapos dito dadaan sa ilalim. Para malinis na. So, umabot. Gusto yung mga electric pump pa ulit. Link in. Yan, abot. Abot naman siya.
Tapos sa inverter 2. Para sa LinkedIn. Tapos sa LinkedIn 2. Tapos VIP switch. Ito lang naka-on. 1. Naka-on. Inverter 3. 1 and 2. Okay, configure. Ngayon ay sabay-sabay na natin sila. Ikot. Ito na muna si master. 100%. Slave 1. 99%. Slave 2. 99%. Okay. So, yung takip naman. Nakamato rin yun. So, ito. Nag-balance na siya. Invert. Slave 1. 100%. Master. 100%. Slave 2. 100%. So, yung configuration ko dyan, master, slave 1, slave 2. Tapos, per line ay dalawang 50 mm squared. Papunta sa battery at ganun din papunta sa inverter side. Ngayon tatakpan na namin to. So, yung wiring niya. Pati DIP switch nakadial na yan. Tama na yung configuration niya. 100%, 100, 100. Itlog. Nakuha. Walang itlog. Sabi niya. Ako yung additional string. Okay, good evening mga ka-solar. So, tapos na kami. Bali, time check. Alas 10 na ng gabi. So, hindi ko muna pinasara yung cable tray kasi bukas i-check ko ng thermal scanner. So, ngayon, na-balance na naman yung battery. Pinapagana ko na yung battery sa appliances nila. So, ang load nila ngayon ay 2.3 kilowatt. So, sinusupplyan siya ng battery. Wala siyang kinukuha kay Pelco. So, yan. Battery po yung gumagana ngayon. Itong tatlong battery. Para bukas, solar panel naman yung gagawin namin. Yung 8 pieces sa solar panel. Iko-connect na lang. Nakakonect na rin sa breaker. Tsaka sa solar. Sa inverter yung ating solar panel. Cabling. So, pag install ang solar panel, diretso series na. Yan. Tingnan natin kung gaano katagal malobat itong tatlong battery with the load of 2.5 kilowatt. So, start from 10 p.m. Ngayon, dalawang 200 mm ang ginawa ko sa load side. Total 100 mm squared. I think kaya na ito lang to 12 kilowatt load. Charging and discharging power. Ganun din sa papunta sa inverter. Dalawang 50 mm squared. Kasi kanina, pagka peak load,
max charging na 12 kilowatt umiinit kapag isang 50 mm squared lang. So bukas matetest ko. Ngayon hindi kasi wala nang araw. Yan, install. Ang ganda. Malinis quality. Yung bagong breaker ng solar panel. Yung bagong string na pinakabit namin. Ayan po. So, bali, mag-update na lang po ulit ako bukas. Bali, day 1 po namin ngayon sa upgrade ng battery at solar panel ni Sir Michael Cornell at Ma'am Sheila. Thank you. Bye. Okay, magandang tanghali mga ka-solar. So yan, bali na energize na namin yung tatlong battery at yung 8 pieces na solar panel. As you can see, wala pa rin siyang kinukuha kay grid. Nakabukas lahat ng aircon, and then yung sobrang harvest napupunta pa sa battery. So ang load demand niya ay 5.4 kilowatt. So lahat galing sa solar panel, mga pang nadi-discharge sa battery. 99%, 99%, 99%. Ng solar niya ngayon. So, bali ginawa namin yung solar 24 hours. Kasi kagahapon alas 12 kami nagsimula, ngayon tapos kami na sa upgrade ng panel, 8 pieces, tsaka additional 2 pieces battery. Bali ito yung luma, kasi ito yung dalawang bago sa gilid. Itong dalawang bago. So naka-figure ko na rin yung settings ng inverter. Battery 900 AH na siya. Tapos less 10% lang ako sa max discharge tsaka charging current. Then well communicated siya properly, pylon, and then yung discharge limit niya hanggang 600 ampere. So since 250 lang ang max ng ating inverter, sinet ko lang siya sa 225 discharge and charging power. So para hindi rin sagad na sagad yung inverter, pero malaki power na yun, yung 225 discharge current ng battery. And ito naman yung nabago dito. Dati nung isa lang ang battery niya, isang wire lang na 50 mm squared, negative positive, ganoon din papunta sa inverter. Ngayon ang ginawa kong
dalawa na sa battery. At since hindi na kasya rito sa cable tray, ginawa na namin ng paraan dito, dumaan yung battery. At safe naman siya yung insulator. Ganun din dito, ginawa ko na rin times 2 yung papunta sa inverter. Kasi kapag isa lang yan, tapos dito, dalawa yung wire, ampere breaker, at ang settings natin nakatodo sa 225 ampere, iinit po ito pag single wire lang. Malakas po umiinit, umaabot ng 90 degrees Celsius. So ito, hindi umiinit since dalawang wire. Yan. At ganun din po sa inverter. Gumawa lang kami ng butas, nag-puncture kami at may insulator para hindi na dumaan dito. Kasi masikip na, crowded. So hindi na sa safe kung doon namin siya padadaanin. Stress na yung wire, may stress na yung wire. Siksikan, crowded na sila masyado. Ngayon naman, ito po yung mga solar panel. So, yung demand power ng bahay na 5.4 kilowatt, kukunin niya lahat sa battery. So, babawasan natin ng ilang percentage yung battery para matesting natin yung 12 kilowatt na max output bago tayo umalis. Para i-check natin ang thermal scanner kung hindi na iinit to. Kahapon kasi uminit to eh. So, i-double check natin bago tayo umalis. Pero para ma-check natin yan, kailangan nating bawasan yung charge ng battery. Didiskarga natin kahit mga 90%. Pwede na yan. So ito, yung checking ko ngayon, pure battery. Walang solar panel. Lahat po ay naka-off. Solar panel. Off po lahat. Gumana na yung pad. Bali, pinabuksan natin itong aircon 3 horsepower. Tapos sa may kwarto nila 1 horsepower, 1 horsepower. Tapos meron pang isang bubuksan na 2 horsepower. So total of 7 horsepower. Pagaganahin ng tatlong battery. So in kilowatt, ilang kilowatt 1 7 horsepower. Bali 7 times nasa 4 to 5 kilowatt. So bali naglilinis na lang kami ng mga dingding na nakuha ko ng installer bago kami umalis. So siguro din namin na malinis yung area bago namin iwan. Ngayon magtetest ako ng thermal scanning yan. 40 degree Celsius at 7 kilowatt. Pero kahapon nagna 90 yan, 90 degree Celsius. Sa terminal ng battery, wala namang umiinit. Okay. Wala rin. 34. So normal na siya. 35, 38, 40. So bali pinakalas ko muna kay Food yung mga cover ng battery para ma-check din internally yung temperature ng bus bar ng battery. Yung bus bar kasi yan dito maliit na. Pero hindi naman siya umiinit ng sobra. Kahapon talaga, yung single wire pa lang to na nag-iisang 50 mm squared, maabot siya ng 90 degrees Celsius. Kasi to dalawa, normal naman. So kaya nag-additional ako ng 50 mm squared, negative at positive. Pero hindi ko na pinadaan sa cable tray kasi masikip na. Tapos dito sa Ferrite core, hindi ko na rin pinadaan kasi hindi na rin kasya. Ang importante lang dito, ma-upsize natin yung
ampacity ng wire ng battery. Dahil since marami ng battery, pwede na natin i-activate yung inverter sa max kilowatt output niya ng charging at discharging, which is 12 kilowatt. Yan. Ito. AC output rated power 12 kilowatt. Diyan na natin sa AC settings. Pero may less pa rin ako na 10% para hindi parsado yung ating inverter. Ang masasabi mo? Ayos. Ayos. All good. So yan, bali 91% na yung battery sa 7.2 kilowatt na load. Hindi ko na orasan kung ilang oras na, pero kanina pa kami dito. Target ko 90% para kung mag-testing sa charging ng 12 kilowatt para matest tong cable ng battery. Sa wire ng grid 45, normal pa. So ngayon tinetesting na natin yung charging power na 12 kilowatt. So, 12 kilowatt yung charging ng battery. So kumukuha ko ng 3 kilowatt sa grid, tapos 11 kilowatt sa solar panel para mapunuan ko yung 12 kilowatt para matesting ko yung PV cable kung hindi na siya umaabot ng 90 degree. Ngayon ay nasa 50, 51. Tawa ka. Pero hindi na siya yung kahapon na talagang mainit pag hinawakan. Brown rice. Hindi ko nga pa brown rice, hindi ako. Nina-cooking mo. Hindi na siya yung sobrang init. Ang lakas. Kahit na bukas ang rice, marami akong kahito. White rice. Para ba ito? Ako dito sa mga battery pa rin. Okay. Kanina ilan? Kanina is 56. Ngayon ay 53. Mga kano. So okay, successful yung ating stress test. Hindi siya nag-overheat na umabot ng 90 katulad kahapon. So sa tulong na additional na 50 mm squared na wire, na-prevent natin yung overheating sa continuous load na 12 kilowatt power charging. So ngayon, tinanggal ko na yung AC charging para kung ano lang yung harvest sa solar panel, yun lang yung pupunta sa battery. Pansin nyo rito, ang load kilowatt ng bahay ay 3.8 kilowatt. Ang kayang harvest ng solar panel sa bubong ay 11.4 kilowatt. Yung sobrang power, sinacharge ko sa battery. And then, wala pa rin siyang kinukuha kay Pelco. Ganun kalakas yung harvest today. Alauna, mag-aalas 2 na ng hapon. Malakas yung setup natin. So, kung nangangailangan kayo ng solar, kontakin nyo lang po kami dito sa number na to. Yo. Makakauwi na ba tayo? Makakauwi na boss. Ano nito? Quality na yung gawa natin. Malinis, pulido. Makakita mo kahit ang na ng wire. Okay.
Okay, pwede na ito sarado. Sige, sarado mo na. Wali din dagdag namin na, ano, na safety device para sa bagong string ng solar panel na 8 pieces na in-install namin. Panasonic distribution box. Panasonic, baka naman. Panasonic baka naman.